Magandang araw mga katokers, mga katosis, mga katokis. At narito na naman po tayo sa ating edisyon. Isa na namang edisyon ng ating vlog. Ano? At bibigyan daan natin ang inyong mga comments at ang mga updates tungkol dito sa FIBA Asia Cup 2025 sa Jeddah, Saudi Arabia. Narito na! Okay, basahin muna natin itong mga comments na pending na natin. Ano? Itong mga suki natin nagko-comment ng matindi-tindi, no? Alright. Unahin na muna natin dito sa baba. Tungkol dito sa kay sa mga players na umaalis. Nako. May 3-year ban daw na yan ang latest mga kababayan, 3-year ban sa PBA. Hindi ka makakabalik after 3 years, parang ganon, ano? Tingnan natin ang epekto ng 3-year ban na ginawa ni Willie Marshall, no? Samantala, itong mga comments and opinions po ninyo, Sir Lope, eto na. Mahaba-haba, ano? Hello sir, morning po. Opinion ko po dyan, una palitan ng pamunuan, baguhin ang sistema o kalakaran sa PBA. Alisin ang mga farm teams, alisin ang mga sister teams kasi unfair sa ibang team. Pwede dyan magbigayan ng laro. Dagdagan ng team para dumami ang sponsor at pinaka-importante, taasan ang sahod o sweldo ng mga players kasi nag-uumpisa yung alisan ng players para maglaro sa ibang liga kasi katwiran nila ang basketball hindi magtatagal kung baga magpanibagong bihis ang PBA. Oo nga, tama. Salamat po Sir Lopez sa iyong opinion. Ito naman si Sir Roberto Doctolero, mahaba-haba rin, ano? Afternoon, Sir Toshi. Sa palagay ko, mas unahin natin alisin si Commissioner. Ayan marami na mataas ang clamor, mataas ang clamor para sa resignation ni Commissioner Willie Marshall. PBA at alisin din yung mga along dugo banana but hindi Pilipino. Mas maganda kumuha kayo sa mga college school at kumuha sila na tulad ng Crispa at Toyota at iyong may masaktan at kinagigiliwan iyan ng mga fans tulad ng Crispa at Toyota, di ba? Hindi katulad ngayon parang ayaw masaktan kung ganun lang gusto ng players ng PBA maglaro kayo ng ping pong o ng chess daw, sabi ni Arwin Santos. Kasi maganda pa noon, lalo na nag-uumpisa pa lang ng PBA 1975 pa. May pa-throwback pa si Sir, ano? Iyan po opinion ko lang at kung ayaw, wag mo nang wag mo nang bashing pa, okay? Salamat po. Alright, salamat po. Sir Roberto Doctolero. Okay? Ito naman si Sir Pablito. Hello boss, bumaba na sa pwesto si Marshall. Ayusin ang officiating at wag makialam si long hair, si Rapunzel. Ang isa ay gawing patas ang trade at taasan ang sweldo. Pareho tayo ng saloobin dyan. Thank you Sir Pablito. Ito naman ay ukol dun sa Gilas performance natin. Sir Pablito, sayang, tingin ko kailangang i-assess muli ang dahilan ng pagkatalo ng Gilas. Oras ng laban, alanganin, lack of preparation and defense. Tama po kayo, lack of defense. Tsaka ang lamya ng laro, ano? At talagang si Calvin Oftana hindi umubra. Mintis ang kanyang mga tira sa tres, ano? Yan ang sinasabi ko, sabi ni Sir Lope. Ano po sinasabi niya? Kailangan talaga biglain, matindi ang depensa ang ilatag ng Gilas. Good luck, Gilas. Ayan po ang mga opinion ni Sir Pablito at Sir Lope sa performance ng Gilas kamakailan. Alright, ito na po ang schedules, updates, standings, everything about the FIBA Asia Cup 2025 FIBA Asia Cup na ginaganap ngayon dyan sa Saudi Arabia, Jeddah, Saudi Arabia. Day 1 po, mga kababayan, ang ating pag-uusapan ngayon. Okay, skip muna natin ito, no? Okay, alright. Okay, results po muna tayo ng Game 1. Eto,
Resulta, naku po. New Zealand chalked up its first win, 100-78. Tinalo po nila ang Iraq by the tune of 100-78. Alright? Ngayon itong sumunod na laro ay maganda tong larong to. Okay? By the way, groups C and D po ito, no? Groups C and D. Alright? Jordan versus India. Lamang po India noong una no? Pero hinabol at nag-overtime. Overtime pa. Okay? So, panalo po Jordan dyan. 91-84. Come from behind win by Jordan. Okay? Sa third game, tinalo naman ng China, Team China, ang Kingdom of Saudi Arabia. 93-88. At yung huling laro ng araw na yon features Chinese Taipei at ang ating Gilas Pilipinas. Medyo nagkulang tayo rito, kinapos 95-87. Alright? Sayang dahil naibaba na natin ang 4 kagabi, pero wala. Hindi tayo pinalad mga kababayan. So 95-87 ang ating final score po dyan. Okay? Kung titingnan natin yung laro kagabi, medyo malamya ang depensa. No? Hindi natin nadepensahan ng 3-point shot or outside shooting ng Chinese Taipei. Ginulat tayo. Okay? Na masyado na nag-improve ang ibang teams, mga kababayan, na medyo napag-iiwanan na tayo, or huwag na natin sabihing medyo napag-iiwanan na talaga tayo kung hindi tayo aaksyon. Okay? Drastically nag-improve na yung mga kapitbahay natin dito sa Southeast Asia or sa Asia. Okay? Yung mga dating nilalampaso lang natin, ay wala na, marami nang, well, kasi allowed na kasi yung yung naturalized player. Okay? And yung science of the game nagbabago. Kumukuha sila ng mga ideas, no? Karunungan or knowledge sa ibang lugar or sa ibang country. Okay? Kaya tingnan yung mga coaches ng iba't ibang teams, hindi naman minsan hindi naman siya native nung country na yon. So international coach ang kinukuha, no? Which brings more flavor, more improvement, more advancement sa laro, no? More scientific ang nangyayari, kaya nag-i-improve ang ibang teams na dati, sabi ko nga sa inyo, nilalampaso lang natin, hinahambalos lang natin, tinatambakan natin. Okay? At yan ang naging resulta, 95-87. Alright? So, yan po ang aking aking obserbasyon. Okay? Nawala na tayo dun sa glory days ng Pilipinas na wala, parang bago ka manood nung laro, wala. Sure win na yan. Ang tatanungin mo na lang paano nanalo, anong final score. Unexpected mo, tambak. Okay? Pero ngayon, nananalo na siya sa atin. Nakadalawa na itong Chinese Taipei. Isang yung nandito sila sa bansa natin, isang ito sa FIBA Asia. Okay? So, the coaching staff of Gilas should be a little bit alerted, no? Dapat maging alert na sila rito sa susunod nilang laro, lalo na New Zealand. Nako, kung dito sa Chinese Taipei ganito na ang ating performance, paano pa kaya ang New Zealand pag nakalaban natin? Alright? So, sa mga gusto magbigay ng opinion, lagay nyo lang dyan sa ibaba ng comment section. Alright? Yan po ang resulta sa August 5. Okay, ito na ang team standings. Group C and D yan. Jordan and China tallies their first win. Samantalang talo naman ang naitala ng Saudi Arabia at India. New Zealand, Chinese Taipei, first wins. At ang Pilipinas at ang Iraq, unang talo. Nakalasap ng kanilang unang talo. Sa Pilipinas, wag naman sanang pumangalawa. Pero nakikita ko dyan, matatalo ulit tayo dyan sa New Zealand. Malaki ang lamang ng New Zealand. Wala tayong Kai Soto Okay? Tapos sa Iraq, hindi pa natin alam, hindi ko rin po alam ang laro ng Iraq. Malalaman natin dun mismo sa laro natin sa August 9. Alright?
Games tomorrow sa mga interesadong manood, sumubaybay. Group A and B. Well, ngayon to, no? 4 p.m. Advance po kasi ang Saudi Arabia ng 5 hours. Kaya kung susumahin natin yan, 11 to 11 p.m. sila. Parang ganon, no? More or less. 11 a.m. to 11 p.m. sila. Sa atin naman, 4 p.m. to 4 a.m. Okay? So, sa 4 p.m. Itong mga nakikita nyo oras sa Philippine Standard Time na po yan, ano? Australia versus South Korea, that's 4 p.m. Okay? 7:10 p.m. Japan versus Syria. Alright? Tapos, Group B, another Group B team, pair of Group B teams, ay itong Guam at saka Iran. Ito, maglalaro raw si Jericho Cruz. Sumama no? Sumama doon. Nakisakay nga doon sa Gilas no? Ay, nakikain pa. Well, anyway, Pilipino naman yan, ano? Alright? So, pero naglalaro siya for Guam, 11 p.m. yan. Oras sa ating Pilipinas. Okay? 2 a.m. naman sa atin pa rin yan, oras natin yan, Qatar versus Lebanon. Okay? Sa mga sumusubaybay sa ibang teams, lalo na sa groups A and B. Yan ang ating schedule. Okay? So, subaybayan nyo lang pong patuloy yung ating mga vlogs, no? Yung ating mga updates dito sa FIBA Asia Cup 2025 in Jeddah, Saudi Arabia. Sa mga bagong pasok, mag-subscribe lang po kayo. Kahit po kayo mag-subscribe sa ating YouTube channel, Talking Toshi Sports. Maraming salamat po sa pagsuporta po ninyo, sa panonood po ninyo. Magandang araw po sa inyo lahat.